Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, 37 minutes after 1 o'clock. Today is Wednesday, November 20, 2024. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Welcome, welcome. Mixed by DJ Rogen. Mixed by DJ Rogen. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW TV Radio. John FM 80.7. Apian mo dyan. Apian mo dyan. DJ Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sa ulitin po, magandang hapon, good morning, magandang gabi, anuman pong oras sa inyo, saan man po kayo ngayon. Thanks God, Wednesday again. Apit siya 20 na sa buwan ng Nobyembre at sa atin pong Christmas countdown.
Nasa 34 days, 10 hours, 17 minutes bago ang Pasko. Merry Christmas! Merry Christmas! Advance Happy New Year! Saka na may turn. Saka na may turn. Wala pa ako kagabi. Hindi kinaya ng bangs ko. Overdose ako kain ng ng banayan. Sumakit ang tiyan ko. Yung tinubuan po kasi ako ng pag-iisip. Yun na po yun na namulatan ko, no? Lalo pag summer crisis ba? Tagkiliwi tawag sa amin. Walang ani, ganyan. April, May, dinadala po kami ng tatay ko dun sa bukid. Saka maghanap ng pwede kalihin. Maghukay ng maghukay. Ugat lang po kasi yun, no? Ugat lang yung manager. Tapos sa matitigas pa na mga ano ba na tawag na? Hindi igang mga banika nga mga lupa, adobe, no? Doon po yun tumutubo. Matigas yun, no? Minsan nga inaabot pa ho sa hukay ng parang pwede na libingan ng baka, kalabaw no? Para makuha mo lang yung laman. Tapos sinasabi ng tatay namin, huwag kayo maingay kasi baka mamaya lumiit yan. Ganun. Lumiit. Lumiliit daw yun pag maingay kayo. Maraming nakipag-argue sa akin kagabi. Hindi daw yun Hindi daw yun banayan. Tamis daw yun. Sabi niyo sa ako, buke. Wala kaming bigas. Yun yung kinakain namin, no? Sa 3 buwan. Minsan nga po naawa nilang sa amin yung mga tao sa amin. Pinapalitan nilang bigas. Yung banayan namin. Iba-iba po kasi klase ng banayan Akala mo may pagkatamis, may pagkaburot ang itsura. Kasi lalo ngayon medyo maulan. Yung nga po yung maganda talaga yun yung yung matanda na. Yung may pagka-ubi na yung mukha, yung medyo maitim. Yun, na medyo makinis. Yun talaga, masarap yun. Marabu kung tag-ilinit. Pero kung maulan, maganas. Hindi siya masarap. Tulad po noon, kagabi, hindi yun masarap. Mga hinukay ng mga kapatid po nating Aita sa sakop ng Bulacan. Ayun, naglalako sila. Kaya nakabili kami. Galing din pa lang silang Western Visayas, tawag sa kanila may banayan din. Halo-halo na rin, iba-iba yung tawag nila, no? Pero banayan po talaga yon. Iba kasi yung tamis. Yung tamis kasi, yun? May pagkabilog, no? Tapos, pag nilaga mo kasi yung tamis na yun, matamis talaga yun. Tapos yung balat niya, nagko-compress yun Diba? Yung balat nun, tuklapin mo lang, matatanggal. Yung banayan po kasi, kapag mainit ang panahon, yung balat nun, dikit na pakanipis, no? Napakanipis. Tapos may malagkit yun Actually sa Taiwan, sa ibang bansa, nakakain din naman ako noon, no? Ginagawa nilang soap. Napakamahal sa Taiwan, manager, no? Ginagawa nilang supas. Halo dun sa mga veggies, ganyan. May mga native kasi tayo mga kapatid dyan, parting Bulacan, doon sa amin, sa San Jose del Monte, bandang Norsagaray, no? Marami po dyan mga Aita. So minsan pinapalitan nila yun ng kung anong nila, mga goods na gusto nila, mga sardinas, asin, ganun. O nilalako po nila, ganun. Marami po yan dito, no? Doon dito sa Maynila o dyan sa Bulacan, no? Anyway, ngayon pang Wednesday, no? Babawi tayo, mag-make-up class tayo kasi kagabi wala tayo. Wala ako, no? Update po doon kay kay Angie, no? Angie, baby Angie.
Nakuha niya na po yung yung 5,000 ni Amik Sulangon. Salamat naman at nakuha niya na, no? Nagpasama sa barangay, ah. Kung hindi daw ibibigay, ipapulis. Yung kulbaan man si, si... Sino nga yung receiver na yun? Mag-pay out, cash out? Oo. Di man. Sige po, PM lang sa ating hotline +639613560-194. Gamit po ang Viber or Imo na application. Hanapin po ninyo kami, no? I-PM nyo po ang pangalan mo, edad at saka lugar. Kung saang bansa, probinsya po kayo ngayon. Ayun. Sa mga gusto pong sumali, dapat po maganda signal ninyo. Hindi maingay. Para magkarinigan, magkaintindihan naman po tayo ng kausap mo. Tsaka dapat walang sabit. Wanted sweetheart nga eh. Wanted sweetheart. Di ba bang mag-shoota ba lang kayo? Sweetheart niyo tawag niyo sa isa't isa. Sweetie, ganyan. Sweet. Be. Babes. Honey. Parang ganun yun. So, ibig sabihin kung may shoota ka, kahit wala kang asawak, pero may shoota ka naman, bawal kang sumali dito. Wanted sweetheart nga po eh. Kasi yung sweetan ninyo na yun, tawagan ninyo mag-shoota kayo. Sweetheart, be, ganyan. Pero kung mag-asawa na kayo, nawawala na eh. Nagiging mamang mo na lang. Mama, papa, daddy, mami. Pero minsan wala na nga eh. No? Pangalan niya na lang binabanggit mo eh. Yung mister mo dati, nag-baby ka pa eh. Pero nung nagsama kayo at lagi naglalasing Ronaldo! Natawag mo na lang sa pangalan niya. 49 minutes after 1 o'clock. Samantala, no? May gusto mag-share ng love lines, manager? Available na po ba to? Habang hinihintay po natin yung mga nagpa-line up pa sa hotline natin. Tawagan ko muna to si Miss Mills. Gusto niya mag-share ng love lines. May panawagan siguro Okay lang po yan, ma'am. Hindi ka po nakikita sa live. Ako lang nakakita sa iyo. Magandang hapon. Good morning sa iyo dyan. Hi po. Good morning po. Saan Sir po kayo Jojo. ngayon? Sa Saudi po. So ano may paglingkod ko sa iyo ngayong hapon? Konting share lang po. Kaya hinahide ko yung identity ko, Sir DJ, kasi So ano po yung pangalan gusto na ko- itatawag namin sa inyo? Melody, Sir DJ. Si Melody. Melody. Okay. Saang Yes, lugar po. po kayo dito sa Pilipinas, Ma'am Melody? Province po, sir. Saang province mo? Usamis po. Usamis. Okay. So ilang taon po Yes kayo po. ngayon? Edad po ninyo? 35. 35 years old. Yes po. Taga Usamis, no? 35 years old. Tapos nasa Saudi po kayo ngayon. Ilang taon na po kayo dyan sa Saudi? Magto 2 years na po this coming. Next year pa po. Okay. So, February. gusto mong mag-share ng love lines mo. Itatago lang kita, hindi ka magpapakita. Yes po. Medyo complicated kasi, sir. Sige, no? Pero nakikita ko ngayon, parang kung malaki yung eye bag ko, mas malaki pa rin yung sa iyo, Oo, mukhang wala Wala yata. nga akong tulog. Wala nga akong tulog, sir. Ay, ganoon. Ay, matutulog din Baka makain mo yung dila mo. Sige Kahit anong gawin, Sir DJ. Pakinggan po natin yung kwento ni Mills na lang po siguro tawag ko sa inyo. Mills? Yes po, sir. Okay, It's sige. okay, sir. Standby. By the way, good morning sa lahat, sa lahat ng followers. Ganito kasi, Sir DJ. May sakit sa dibdib. Parang hirap huminga. Diyos ko po. Inhale. Inhale muna. Tubong Usamis po kayo, no? Usamis, tapos nasa Saudi ka ngayon. Yes po.
Umiiyak. Umiiyak. Ilang taon na po kayong nag-abroad, ma'am? Matatapos na yung kontrata ko next February, next year. First contract? Yes po. Okay. Ganito kasi. May boyfriend kasi ako, Sir DJ. Gusto ko lang maliwanagan. Gusto ko lang may mga mababasa akong comment. Gusto kasi, parang ang gulo-gulo pa naisipan ko. First na first pa kasi. Teka lang po, teka lang. Bagong-bago pa. Bago po kayo umalis dito ng Pilipinas, may boyfriend po kayo? Boyfriend. Yes po, 5 years na po kami. 5 years na. 5 years. Hindi naman na kayo nag-live-in o tusik-tusik lang? Ay, LDR kasi kami palagi kasi nasa province ako, nagtatrabaho ako ng City Hall. Tapos, siya dyan sa Manila nagtatrabaho. Okay. Tapos, hanggang nakapag-decide ako na mag-abroad. Ayun. Dumaan po kayo dito, dumaan po kayo dito sa kanya sa Maynila bago po kayo nag-flight. Yes po. Diyan ako nag-stay sa kanya 5 months. And then, Ba't naman mas pinili mo mag-abroad kasi ano po, GO po kayo sa sa City Hall? yes po. Yes po. Yun lang. Tapos, ayun, okay po yung usapan ninyo. Okay naman po kayo bago po kayo umalis dito sa Pilipinas. Yes po, okay naman po. Ang dami namin mga plano. Kaya lang iniisip ko, iwan ko kung ako ba yung nagkakamali or hindi. Ang gulo-gulo nga eh. Bago pa lang kami naghiwalay ng 16 pa lang. 16, so bali 4 days ago. So, okay naman po kayo. Tapos, mahigit 1 taon na po kayo dyan. Anong rason ba't ho kayo naghiwalay? Hindi naman talagang sinasabing naghihiwalay kami. Ano lang, yung baga, bigla ko na lang siya, may pinag-awayan kami na talagang malala na, kaya bigla ko na lang siyang nire-restrict. Hanggang ngayon, hindi ko siya makikita at hindi siya makakontak sa akin kasi naka-restrict siya sa akin. Ano yung pinag-awayan ninyo? Sinong may mali doon sa away ninyo, sa tingin mo? Yan na ang gusto kong may makausap sa JJ, kaya ganito eh. Kaya ako nagsabi sa iyo kasi hindi ko alam eh, siya ba yung ako, ewan ko, ako kaya yung nagkakamali, hindi ko nga alam eh. Ganito kasi yun. Okay pa naman kami. Tapos minsan may nag-aaway kami. Pagsabihan niya ako na napakasilusa ko daw. Tapos minsan din yung one time talaga na galit na galit ako sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ako nagagalit. Mayroon kasi siyang ganito na yung true story niyan. Mayroon siyang kasama doon, nagtatrabaho kasi sila security guard. Ito yung tanong ko. Ewan ko parang nag-guilty ako. Ewan ko kung ganito kasi yan. Kasama sila. Tapos, iniisip ko, may barkada bang ganoon? Magkumpare sila. Ewan ko. Nakakaya, Sir DJ, kaya gusto kong itago eh. O kaya sobrang silusa ko lang talaga, ewan ko. Ang lagi po niyang sinasabi na silusa daw po kayo. Pero recently, ano po yung sinilusan mo? Kaya humantong sa na-restrict mo siya, nag-away kayo ng matindi. Ano po yung iniwayan, yung sinilusan mo? Kasi, ang tanong ko, kaya ako nagugulahan, may barkada bang ganoon? Na? Duty siya, kinabukasan off, tapos magkasama sila palagi sa off. Tapos minsan, nung galit na galit ako, nandun tumawag ako, hindi sumasagot, magkasama sila doon sa isang kama. Tapos sinasabi ko, nagpapaliwanag siya agad, wala naman lang akong tanong, nagpapaliwanag siya, sabi niya, yung naintindihan mo naman yung tinatawag sa probinsya na tuob, Sir DJ. Sabi niya, nagtuob daw siya kasi may lagnat yung kumpare niya.
Teka lang po. Picture na Teka yung lang po. kumpare niya. Sino po itong kasama niya sa trabaho? Lalaki din po ba? Yes po, yes po. Ito po yung pinagsiselosan mo, yung lalaki. Yes po, yes po. Okay. So tanungin po muna kita, anong pong pagkakilala mo dito sa boyfriend mo na ito? Kasi 5 years po Since kayo. magkababata kasi kami niyan since high school. Oo. Palakiro kaya lagi kami nag-aaway eh. Lalakiro o ibig nyo sabihin babairo? Ewan ko Sir DJ. Hindi po. Kakilala mo siya, matagal mo siyang kilala. Alam mo na yung pag-ugali niya. Ano po ba yan? Yes po. May pagka-hap? Ano po ba? Hindi, yung isa ata Sir DJ, yung isa. Hindi siya yung isa. Yung isa nakasama niya, Yes po. hap. Po, parang may profile pa nga siya na girl yung Profile niya. buhok niya eh. Oo, Pero, oo. Yung yes edited. po, Oo. pero parang hindi lang lantad ba, kumbaga. Hmm, Kasi minsan, kumbaga silay. tuwing umaga, Oo. opo, pag off ng boyfriend ko, tinatawagan ko yan. Ah. Tapos, biglang dumating yun. Mhm. Yung isa, biglang dumating. Tapos, alam ko na dumating kasi sinasabi niya, maigi naman pumunta ka dito, nagdala ka ng haplas, sabi ganoon, magpamasahe daw siya. Hmm. Hindi sumagot. O hindi siya sumagot kasi umalis agad. Sa tuwing nilalagnat yan, pupunta siya lang sa kumpare niya. Tapos yung kumpare na, pag nilalagnat, pumupunta din sa kanya. Tapos, tuwing off nila, magkasabay sila, palagi nandoon yun sa barracks. Ah. Nandoon silang dalawa, sinisilbihan niya, nilulutuan niya. Tapos, Sinong nagsisilbi? Itong yung boyfriend mo? ko po. Yung Doon- boyfriend ko po ang nagsisilbi. Okay. Yes po. Doon sa... Tapos pag wala, Okay. po, sa isa. Mm-mm. Tapos pag wala silang kunwari, hindi pumupunta yung kumpare niya, siya yung pumupunta doon. Sabi ko, bakit? Anong gawin mo doon? Sabi niya, wala kasi siyang panggatong, hanapan ko ng panggatong. Sabing gano'n. Sabi ko, talaga, ikaw pa talaga yung maghahanap ng panggatong, hindi siya. Tapos pag tinatawagan ko, nandun kasama na sila, hindi na talaga ako masasagot. Kapag magkasama sila palagi. Tapos yung time na yun na sinasabi niya, tinutuob niya yung kumpare niya, di syempre pinatayan ko na yun dahil sa parang iba yung kutob ko. Ang sakit-sakit ng dibdib ko. Iba yung kutob ko eh. Iba yung lalaking kasama niya. Pag yun, iba yung kutob ko eh. Tapos nung time na tinutuob siya, sabi niya, dalhin niya daw sa center. Tapos pinatayan ko na agad. Tapos nung mga kalahating oras tinawagan ko naman siya ulit. Ayun nga. Nandoon pala, nagkantahan, kasama siya. Inisip ko, may tinutuo ba na nagkantahan, gumagala? Sa pagkakaalam ko may mga ganyan tao, kailangan na sa kwarto lang yan eh. Kasi may lagnat eh. Tinawagan ko ulit, nandoon na, nag-video okay na. Kaya ang gulo-gulo ng isipan ko, Sir DJ. Yung time na yun, bigla ko siyang na-restrict talaga. Okay. So, ang tinatanong mo ngayon, kung sino ang may mali sa ikaw po ba, no? Sa ginawa mong yan na nagsiselos o siya Yes na po. nagsisinungaling sa iyo kung tutuusin kasi 'di ba? Sabi niya dalhin sa center. Doon Yun na pala. yung masakit eh. Yun yung masakit eh. Pero ano po, bigyan mo nga po ako background ninyo pareho. Ano po kayo? Ano status nyo? Dalaga po kayo, ma'am? Wala po kayong anak, naging asawa? Widow po ako. Widow Tapos siya ka. din, since 2010, may dalawa akong anak. Mhm. 17 years old and 14 years old. And din siya, naghiwalay siya may wife siya, may isang anak, 11 years old. Naghiwalay sila nung 2018. Yun ang status. Okay. 2019 naging kayo. Kasi 5 years na po kayo, di ba? Opo. At saka yung relasyon po ninyo, nasa province ka, siya, dito rin sa Manila. So, LDR kayong dalawa. Yes po. So, Yes ano po po, yun? lagi po. Nagkikita po kayo once a year? Kung magbabakasyon lang po siya sa province o ikaw pong pumapasyal dito sa Manila sa kanya? Hindi po, nung nandito na ako sa abroad,
Once a year nagbabakasyon siya doon. Pero nung nandun pa ako sa probinsya, hindi po, walang nangyayaring bakasyon po. Aha. Meaning, hindi ganun kalalim, hindi ganun ka alam mo 'yun? Hindi ganun ka tindi yung pinagsamahan ninyo, no? Kasi never Yes. naman ho kayo nag-live-in. Doon na po tayo sa siguro kung magkita kayo, parang nagsabong eh. Pero 'yun lang po 'yun. Smile. O doon na tayo, 'di ba? Totoo naman eh. Alam mo magtitigan kayong dalawa. Oh. Pero- alam mo, Sir DJ, ang masakit dyan, Sir DJ, may involved na pera eh. Ay, yun lang. Kaya Diyan yung pinakamasakit, Sir DJ. Parang ang gulo ng utak ko. Inisip ko na ginamit itong pera dahil sa lalaki yun. Ginamit itong pera, ginagastusan niya. Kasi one time, Sir DJ, nagsasabi sabi niya sa akin, gusto niya daw yung diver na Seiko 5, Sir. Yung Seiko diver, Sir. Tas, yung ako, relo, yung relo. yes po, Oo. yes po. Mhm. Tapos ako naman to, sabi ko, sige, total lumabas naman ako, maghanap ako. Tapos may nakita ako na Seiko diver na couple, sir, girl and boy. Mm. Sabi ko, may couple dito, sinisend ko sa kanya yung picture. Mm-mm. Sabi niya, o sige, ibigay ko to kay, maigi naman dalawa, ibigay ko to kay kumpare yung isa. Hindi man lang sinabi, sir, na para sa akin yung isa. Okay. Hindi couple sila eh. Ang sakit. Ano nangyari? So, Naalala yan, sir. tinuloy mo pa rin? Binibingihan ako. Binili mo pa Yes, Sir rin? DJ, dinala ko. Yes, binili ko, Sir DJ, nandito lang naman sa akin. Tapos, sabi niya gusto ng sapatos din. Tapos yung isa talaga na nagpapadala ako ng 27K. Palagi yan, maraming ako resibo dito eh. 27K, dahil ang sabi niya sa akin, tanga talaga. Ngayon ko, ewan ko sa nakikinig, siguro sinasabi nila na tanga na talaga ako. Oo, tanga talaga ako. Nagpapadala ako ng 27K. Kasi sabi niya sa akin, gawin niya daw tubuan sa mga kasamahan niya dyan. Kumbaga, yung pera na patatakbuhin niya yung pera. Mm. Tapos nitong bago lang, nagtatanong ako kasi may pagduda na ako sa kanila eh. Mhm. Sabi ko, kumusta na yung pera? At sabi ko ganoon. Sabi niya, wala eh, nagamit ko. Sabi ko, bakit mo nagamit? Anong ginawa mo? Kala ko ba'y ano mo yun sa mga kasamahan mo dyan sa trabaho? Mm. Sabi niya, may utang raw siya sa SSS. Kaya ayun, wala na maraming salita. Tapos pag sinasabi niya na mag-send na yan ng picture, noodles lang daw kinakain niya. Ako naman si tanga, magpasend ng Gcash. Nagji-Gcash ako, nagsisend ako sa kanya. Ang bilis kong ma-auto, Sir DJ, kaya doble yung sakit na inano ko ngayon eh. Hindi ka nanginayang Tapos doon sabi sa niya, pagmamahal mo kasi alam mong hindi ka nagkulang. Pero dahil yun ang sa sinasabi ko pera. palagi sa kanya, sir. Oo. Iyan ang sinasabi ko sa kanya. Sana akong nagkulang, bakit ganito? Mm. Hindi ako makatulog dahil sa pera ang inaano ko, pero hindi ko din inisip. Ayoko na rin sabihin na ibalik mo yan sa akin, pero ayoko, sir. Wala akong sinasabi, basta wala akong, bigla ko na lang siya nire-respect na hindi kami nag-uusap. Mm. Ngayon, Gulo ng utak ko ngayon, inisip ko, ginamit nila yun. Ginamit nila ang dalawa yun. Kaya pinasikto gusto mo, kong itanong siyempre, sa lahat. kinumpronta niyo po ma'am, sabihin mo sa akin, totoo, kayo po ba niyan? Pinaamin mo sa kanya, hindi? Kung sila po ba ni kumpare niya? Hindi ko talaga nagawa yan, Sir DJ. Hindi ko nagawa Hindi mo na yan. itanong. Hindi ko tinanong, ni-restrict ko agad siya. Wala na kaming usapan. Hanggang ngayon naka-restrict pa rin siya. Pero alam niya na yun po yung rason, di ba? Na Parang wala ata siyang clue nga na ganyan eh. Wala siyang clue na yan ang ikinagagalit ko eh. Mhm. So may mga bagay din po ba siyang ginawa na sa tingin mo, yung nakakatuwa, yung kinatuwa mo? Hindi doon na tayo dahil mahal mo siya, hindi ka nag-expect na in return may isusukli siya sa iyo, no, na ikakabubuti o ikakatutuwa mo. Pero may ginawa po ba siyang ganun? Wala.
yung mga ano lang, Effort. plano sa buhay, ganito, ganyan, pagdating ng ano, ganito. I mean, Plano sa I buhay mean, lang, ganito. ikaw, nagbibigay po kayo ng financial pag alam mong walang-wala siya. Yes po. Pero siya, Yes ano po po. ba yung ginagawa niya? May para sa naman lang sa mga anak mo. Kasi alam niya nasa abroad ka. Ano po ba yun? Kahit Nung- tawagan mo lang mga anak mo, ginagawa niya po ba yung ganon? Tumayo bilang tatay sa mga anak mo? Nung pumunta siya nung nagbakasyon siya sa amin, sa probinsya namin, Aha. pinuntahan niya yung mga anak ko, Mm. nakipag-usap siya, pumunta siya sa tatay ko. Yun lang naman ang ginawa niya sa tuwing nagbabakasyon lang po, sir. Mhm. Wala naman siyang, Inilabas about sa na pera. financial, wala. May labas na pera. O, kasi siyempre, kailangan niyang pag pumasyal sa mga anak mo doon, may iabot din siya doon sa mga anak niya, sa mga anak mo rather. May dinadala naman po Oo. doon sa mga anak mo. May inabot din siya, Sir DJ. Pera Kaya niya lang, po galing yun. naman yun sa akin. Yun. Galing naman yun sa akin. Yun ang gusto kong Sa malaman. akin naman yung Sa'yo pera. pala galing. Yes po. Sa akin naman yung pera galing eh. May inabot na. Ang tanong siguro, nabulag ka sa pagmamahal mo sa kanya, sa mga anak mo. Hindi lahat na ibibigay mo, pero sa kanya na ibibigay mo. Yes po. Hindi naman ako nagkulang sa mga anak ko kasi pag nagpapadala ako, mayroon sa kanya, mayroon doon sa mga anak ko. Ba't kailangan nyo pang magbigay padala sa kanya? Ma, may trabaho na nga po siya. Yun nga, makonsensya ako, sir. Minsan kasi, sabi niya, wala akong sahod kasi marami akong utang ganito. Ito lang kinakain ko, mag-send ng picture na noodles. Minsan, magsaing siya ng saging, pinipicturean, sinisend sa ako. Kinukonsensya niya ako kapag sinisend niya sa akin yung saging na kasi ganito daw, ito lang kinakain niya kasi wala daw siyang pambili ng bigas, matagal pa yung sahod. Ganun Pero, yung di po ba matagal naman na po kayo? Tapos, bago ka lang nag-abroad, nung doon pa kayo sa may probinsya, gano'n na po ba siya? Kahit nasa province ka, nangingi siya sa'yo? Nung nasa probinsya po, sir, wala pong nangyayari. Walang perang involved, sir. Okay. Nung nag-abroad ka lang? Nung nag-abroad lang ako, kahit ano na hinihingi niya. Saan po ba kayo, nung Yeah. dumaan po kayo dito sa Maynila, sa barracks po ba niya kayo nagstay? O sa accommodation? Yes po, kasi Sa barracks? 5 months. Yes po, 5 months ako nagstay dyan. Matagal. Tapos, So, parang nag-live-in na rin po minsan kayo? din Oo. Yes po. So, nakita nyo Tapos, ito si kumpare yes. personal? Yes po. Ano tawag mo sa kanya, Preden? Parang gay nga yung face niya, sir. Parang Alam may mo kasi, pagka-gay talaga. malalaman mo, di ba? Yes. Okay. Pero malayo din yung asawa niya. May asawa siya, sir. May isang anak siya. Malayo yung asawa. Nasa nasa Negros din yung asawa niya. At may isang anak siya. Ngayon, Basta, hindi mo kasi ang tanong ko, inamin sir, kay Mr. may mga lalaki ba ganyan? Yes po, sir? Hindi nyo po kasi inamin kay boyfriend mo na yun talaga yung pinagsiselusan mo. Wala namang masama kasi tulad po niyan, hindi mo alam, hindi kayo open sa isa't isa eh. Hindi niya, Kasi, ang sabi niya lang, kulang siya sa pera. Pero sinabi niya po ba sa'yo na ganito, sweetheart, pupunta ako sa SSS, maglo-loan ako. Idagdag ko dun sa ganito ganyan. Hindi niya sinabi po yan sa'yo. Nagulat ka na lang, may utang na pala, may loan siya. may utang. Kasi dati pa daw yung utang niya sa SSS. Kasi sumali yan ng online business eh. Tapos nagka-utang daw siya sa SSS. Tapos nito daw may utang siya sa SSS, may utang siya sa Pag-ibig. Tapos nung nagdadala ako ng pera, pinabayad niya daw sa SSS. Tapos ngayon, sinasabi na naman niya na gusto niya mag-loan ulit ng SSS kasi ibili niya daw ng motor. Ewan ko, sir. Okay. Na maaga pa yun. Saan po ba ito nagtatrabaho? Anong field? Sa Security guard, sir. Saan po? Sa construction company? Ano po? Ng private, sir. Security guard ng private. Private na parang sa business, gano'n? Hindi po. Parang area lang na malaking area na inalang niya. Parang binabantayan lang po nila yung lugar. So, ilan po sila Yes magkarelibo? po, sir. Sa area niya is 2 lang sila.
duty niya ngayon, kinabukasan yung isa na naman, duty niya ngayon, kinabukasan, alternate silang dalawa. Yung kumpare Tapos, niya. Hindi, iba, Ah, okay. iba. Tapos yung isa sa kabila, same pa rin ng ano nila, Rest day. ng pinagtatrabahan nila kasi sobrang laki. Ganun din, duty siya, off siya, duty, pero magkasabay sila palagi. Ah, okay. Tapos mag-isa kasama sila sa barracks. Tig-isa sila ng barracks. Mm. Ewan ko. Tapos nung time na yun, nagaling sila nag-video kay. Nakapag-message pa siya sa akin. Sabi niya, nandito natutulog si kumpare, sabi nga doon. Mm. Tapos, ewan ko sa kaya ang gulo ng utak ko. Wala nga akong tulog kagabi. Kasi inimagine mo kung may ginagawa ganyan. Sir Dechi, ang iniisip ko, Oh, bakit ko nagawa yung kalaking pera? overall, Bakit? total magkano po 'yung napadala mo sa kanya? Hindi ko naman tinototal yun, Sir Dechi. Nandito lahat yung resibo eh. Pati iba pa yung pa-Gcash ko. Mm. Tapos, may lang. Lahat ng pinabili ko para sa kanya, hindi ko pinapadala kasi sinabi niya na iba cargo ko daw. May lang na hindi talaga. Ganun ha? Gusto pa ipakargo mo ha? Sabi niya iba cargo daw. Ewan. Siya pa talaga may gana mag-request ng ganun. Oo, tapos nitong December, may ni-request na naman siya. Sabi niya ngayong December ganito, ganyan. Alam mo, Sir DJ, lumuwag na yung dibdib ko at least. Wala po kayong mapagkwentuhan yan? Dito lang talaga sa akin? Hindi. May sir, may kaibigan ako dito. Grabe ka maka-reaction, Sir DJ. Oo nga po. Hindi, alam mo, gusto ko talaga mabasa yung mga comment ng mga followers niyo. Ay, marami. Ang tanong ko, yes po, mayroon bang ganyang mga lalaki? Sa pagkakaalam ko kasi may mag-best friend pero hindi naman ganoon, di ba, sir? Gusto mo lang malaman kung may mga lalaki talagang ganon. Yes po. Okay. So, dapat sa lalaki mo yun itatanong, ma'am, tulad sa akin. Oh. So, masasagot ko po yan, no? Sa mga lalaki kasi, di ba yung tumboy, 3 klase yan. Yung bakla, 3 klase din yan. Oh. Ayun yung sinasabi nila, yung baklang isa, yung nagbibihis babae. Yung nagpapalaki ng ganyan. Ganyan. Yung isang... Yung Opo, oo. Tapos nagpapapalit pa nga daw ng muning. Hindi nakasmile ka. O tapos, yung isang bakla, may nakakwentuhan kasi ako niyan dito eh. Isang OFW din, 2018 yata yun. Nagpapapalit talaga siya. Babae yung mukha, ma'am, pero busis lalaki. Oo. In-explain niya po kasi. Ang ganda ng mukha, sir. Ang ganda ng mukha niya, sir. Talagang babae yung face niya. Ang ganda talaga. Yung kumpare mo? Yes po. Yes po. Ang gwapo po. Okay. Nakalimutan ko lang pero sabi niya 3 klase daw kasi yung bakla. Yung sa lesbian 3 din, no? Hindi mo masabing lesbian actually kasi may mga babae kasi na may pagtingin din sa mga kapwa babae, ganun. May yung hanga, di ba? Yung nagagandahan, ganyan. Pero may iba din na gusto talaga nila kainin yung babae, yung lesbian. May mga ganun eh. Oh, may bakla din kasi na na lumalabas lang pag lasing. Mga ganyan, di ba? O di kaya may pagkasilahis. Yung sinasabi nilang silay. Oh. Pero baka naman sabihin mo, ma'am, may minsan nga may nagsasabi din sa akin sa comment, bakla ako kasi yung pisngi ko daw may pagkabakla, makinis. Pero hindi sa mukha, May best friend ka, Sir DJ, na ganyan? May best friend ka po na ganyan? Ganyan kayo ka-close? sa ganyan, ay wala. Actually, sa totoo lang ma'am, wala talaga akong friend ngayon.
friends sa online, meron. Yung friend siguro na barkada, tulad po ni boyfriend mo. Wala akong ganyan, ma'am. Opo. Kasi sa friends siguro, si mga naging kumpare ko, sila kumparing niya, mga ka-rides ko lang naman yun eh. Oh, yung mga katrupa ko sa mga NBI din yung iba. Pero magkikita lang kami once a year, ganun sila. Oh, pero yung tipong magkakasama kami, hindi. Kasi di naman ako mahilig mag-gimmick-gimmick o ano. Hindi naman ako trabaho lang. Oh, yung ginagawa kong barkada ngayon, pamilya ako. Oh, kasi may obligasyon ako sa anak ko, ma'am. Kumbaga, kulang na yung time ko sa family ko. Pero kung mula dati, mula nung bata ako, wala eh. Barkadang babae ako, ma'am. Mula high school. Oh, high school hanggang ngayon. Wala na akong barkada. Kasi pag pamilyado ko na, automatic yan eh. Wala nang barkada, gawin mo pamilya. Ay, yung barkada, pamilya mo na. Ano kasi sir, marami kasi siyang time sa paggala nila. Tuwing gala niya talaga, hindi na yan natutulog kasi yung duty niya simula 6 hanggang umaga yan na 6. 6 din, 12 hours. So walang tulog na yan. Sarili niya na lang, Strict yung duty kumbaga niya. sarili niya na lang iniisip niya. Kinabukasan sir, hindi na yan matutulog. Kahit sabihin ko pa, kailangan matulog mo din kasi hindi na tama ng ganyan. Kasi masama yan sa katawan mo. Ayun, gumala pa rin sir. Kasama silang dalawa kasi may motor yung kumpare niya. Okay. Yun lang. Pag yung tinatanong mo kasi ano eh, kung may mga lalaking ganyan. May lalaki talaga ganun, ma'am. No, kasi Hindi lantad sir. Hindi lantad. mayroon sila sigurong nagkakaunawaan sila sa mga ganyang bagay. No, nagkakaintindihan sila, open sila sa isa't isa. Nagkadevelopan. Opo. Tapos Nagkadevelopan sir kasi kasabay silang kumain. oo. Pinaglutuan niya, pumupunta doon. Tuwing nilagat yung isa, pupuntahan niya. Nilagat yung isa, pupunta. Kumbaga, ano sila Baka si nagkaintindihan. kumpare mo na yun, si kumpare niya, baka yung isang nating nasabi kanina na silay nga. Silay. Yung di nagpapalata. Paglasing lang ganyan. Di natin maalis yun na umiinom sila eh. Umiinom sila, di ba? Di maiwasan yan. Baka nalasing sila pareho. Tingin ni boyfriend mo kay kumpare niya, babae. Baka naman si kumpare mo mahilig ganyan, no? Or alam mo yun? Di malayong mangyari yun, no? Oo. Kaya nga, hindi ko siya na-confront about that kasi inisip ko sa pagsabihan na naman niya ako na sobra siluso mo, wala na sa lugar yung silos mo, ganyan, ganon. Kaya, wala, sa tingin ko Sir DJ, mas maigi ng ganito, ayoko diba? na siyang i-open sa messenger ko. Ilang days na? 4 days. 4 days pa lang Sir DJ. Nakaya mo na yun. Sa una lang talaga masakit yan. After a week siguro, wala na yan. Caring mo yan Natural yan na masaktan ka. Nagmahal ka eh. Nagmahal ka. Kaya nagawa mong bigay sa kanya yung pera. Doon na po tayo. Tanga-tanga. Okay lang po yan. Makikita mo na may pera kaysa naman na tuloy-tuloy po yung ganyang sitwasyon. Nasasaktan ka. Yan din inisip ko sir. Yan din inisip ko sir. Kasi pag i-open ko pa siya, tapos ganun, patuloy pa rin kasi kasama niya sa trabaho. Patuloy na naman, mas lalo lumalaki yung pera na involved. Kaya, yes. Ganoon na lang siguro. Yun na lang po. Ayaw ko na din siyang i-confront kung mga minor pa yung mga anak mo ano ba talaga sila. Alam niya po yun kung may mali siyang ginagawa. Alam niya po yun kasi alam niya na alam mo. Diba? Yes, yan yung tanong niya sa akin, Sir DJ. Ano bang kasalanan ko sa iyo? Sagot ko naman sa kanya, alam mo kung bakit ako nagkaganito. Alam mo kung bakit ako nagagalit sa iyo. Yan yung inano ko sa kanya. Alam niya po yun. Ayun, So, yun na lang po, no? At least, Sir DJ, paginhawa talaga ako, Sir DJ. Talaga. Feel ko, ang bigat-bigat sa dibdib eh. Mas lalo na paggabi, Sir DJ, sa tuwing natutulog ako,
parang hindi ako makatulog. Iniisip ko saan ako nagkakamali. Iniisip ko ako ba yung mali. Ganon eh. Wala kang mali. Nagmahal ka lang naman. Oo. Kumbaga, inabuso ka na eh. Inabuso ka na. Hindi, sarili niya lang iniisip niya, ikaw. Hindi niya iniisip yung feelings mo. Tama, di ba? Kasi kahit doon na, sabi natin na pinuntahan niya yung mga anak mo, nung umuwi siya. Pero gastos mo pa rin yung pinaabot mo doon sa kanya. Pira mo pa rin. Oo. Di ba? Kahit doon sa ganong bagay na lang. Birthday ng anak ni sir. Birthday ng anak ni sir, ako magsisend. Oo. Birthday ng anak niya, birthday niya, ako yung magsisend. Mm. Ngayon, tanga na nga eh. Sobrang tanga, katangahan. So sa tingin mo kung ipagpatuloy mo ito, saan kaya hahantong? Ano kayang kalalabasan balang araw? 'Di ba? Oh, wala. 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 Matagal na din siya nagtatrabaho kasi dyan, kaya siguro na sobrang close na silang dalawa, kaya naman, ay, ahayaan ko na lang siguro sir, ayaw na munang ano. O baka naman lagi niya pang bato yung kumpare niya, kasi yun po kilala mo eh. Pero baka naman may ginagawa pa siya ng iba. O baka naman kung ni-consente ng kumpare niya yung pinagagawa nito ni, kumbaga pantapal niya lang, rason niya na lang lagi ito si Hindi naman sir, kasi sa tuwing mag-off siya, tinatawagan ko yan eh. Palagi ako nakatawag eh, kasi mataas naman yung vacant ko. Oo. Pagising ko ng alas 6 hanggang alas 12 ula-una, saka na ako mag-start ng work. Tapos palagi ko naman yan tinatawag, sir, never talaga yung gumagala. Doon talaga, palagi sila nagkakasama. Sila lang talaga ang dalawa. Okay. Never yan na umaalis. Minsan nga, tulog pa nga ako, gusto ko siya talagang mahuli, baka mayroon ng ganito, mayroong ano. Wala. Kasi pag puro ka kasi doubt sa duda sa kanya, doon na rin yung napipressure mo siya. Tapos kung may mali naman siya ng ginagawa, mas lalo siyang nahirapan, nag-worse kasi. Mas lalong gumagulo kayo. Habang tumatagal, gugulo at gugulo. So, hindi maalis sa'yo habang magkasama sila na magdududa ka. So, sa tingin natin, no, pagpatuloy pa rin ho yan, no, i-unblock mo siya, mag-aayos kayong dalawa, maulit pa rin. Kasi yung bottom, yun po yung yung pinag-aawayan ninyo, yung nagsiselos ka doon sa kumpare niya. Diba? At may karapatan ka naman talaga. At instinct mo kasi yun eh. Ramdam mo yun eh. Kasi kilala mo naman po yung kumpare niya eh. Na ganun po pala na the way, no? Kung ano. Alam mo yun? Iba kasi yung pakiramdam, Sir DJ, kasi nung nagbakasyon siya, hindi, syempre, of course, naiwan yan dyan. Nagtatrabaho kasi. Nung nagbakasyon siya sa province namin, iba yung kasama niya. Komportable naman ako. Hindi ako kinakabahan. Iba Okay. yung iba kasi pag yan yung kasama niya, parang iba yung kutob ko. Okay. Ramdam mo po yun, di ba? Kung may ginagawa siyang Yes po. mali. Yes po, parang iba eh. Mas lalo na yung na tumatawag ako, hindi niya ako sinasagot. Mga 2 beses ako tumatawag, hindi niya sumasagot, hanggang sinasagot niya na nandoon na nga talaga na magkasama sila sa kama. Kasi biglang itong sabi kumpare niya wala din. Yung asawa nasa abroad din. Hindi, nasa province sir, may anak maliit. Okay. Nasa Negros po yung asawa niya. Pero nung andun ka naman sa 5 months kayong nagsama, andun naman yung kumpare mo, wala ka namang pagdududa o yung tipong wala okay naman kayo? Hindi kasi ako palaging nandoon kasi may lakad sa agency, I see. titira ng nagtitesta ng mga 2 weeks. Basta busy talaga sir, nagpo-process ng mga papers, tapos basta busy talaga, minsan nandoon ako sa tito ko. Ganon eh. Busy talaga eh. Parang yung utak ko hindi nakafocus sa kanilang dalawa. Kasi sa sobrang kabisihan ko. Tapos nito na lang, nung nalasing silang dalawa, doon ako nag-start na magduda. Nung natulog? Nakaakbay. Okay. Hindi po sir, nag-video okay sila, nakaakbay yung boyfriend ko sa kumpare niya. Baliwala naman yun sa akin. Ang inisip ko, bakit
bakit parang yung tingin ng kumpare niya sa kamay ng boyfriend ko, tapos titingin siya sa akin. Sabi ko, bakit ganyan? Kung wala silang ginagawa, bakit Okay. bakit siya ganun? Bakit yung reaction niya? Okay. Doon ako nag-start. Mhm. Kung okay lang silang dalawa na normal lang yun, Oh. bakit ganun yung reaction niya? 'Di ba? Siyempre, naka-video call kami habang kumakanta yung boyfriend ko. Tapos nandiyan yung camera, siyempre nakikita ko. Tapos bakit ganoon yung reaction niya? Doon ako nag-start. Doon ako nag-start na, Oh. oo, iba talaga. Doon ako nag-start hanggang sa tuwing tumatawag ako. Ka-off lang niya, nakahiga na siya doon, biglang dumating. Alam niya na nag-uusap kami ng boyfriend ko, biglang nawala. Tapos tinatanong ko saan na. Tapos one day, Sir DJ, daldal ko, no? Daldal ko talaga. One day, nagkatay sila ng kambing. Oh. May tampuhan sila, Sir DJ. Ngayon ko lang na-realize. May tampuhan silang dalawa kasi silang dalawa daw yung nagkatay. Hindi man lang daw siya nakatikim kasi pinadala ka. Iwan ko kung saan yun pinadala. Wala na akong pakialam doon. Pinadala daw doon kasi inutusan lang sila. Kasi yung kumpare niya, nag-aalaga lang daw yan ng kambing. Tapos pinakatay. Tapos, nung time na yun, palagi siyang masakit yung ulo niya. Sabi ko, bakit masakit yung ulo mo? Tapos sabi niya, Nakabuntis. kami yung kami yung nagtatrabaho, hindi man lang ako nakatikim kahit isang hiwa man lang. Tapos nung time na yun, hindi ko nakikita yung kumpare niya doon, sir. Hindi siya gumagala doon sa kumpare niya. Medyo 1 week, siguro may tampuhan silang dalawa noon. Siguro nagagalit siya kung bakit hindi man lang siya tinitirhan noon. Parang bata ba, sir? May tampuhan pala din silang dalawa. Aha. So, nung nagkatampuhan silang dalawa, lagi na siyang may time sa'yo? Mapapansin mo yun eh. Yes po, nandun palagi siya sa barracks. Tapos pagising niya, pumupunta siya doon sa dinudutihan niya. Kausap niya yung karelibo niya. Doon, ganun lang yung rotation niya. Yung time na may tampuhan silang dalawa. Ewan. Ewan ko, sir, parang natawa lang ako sa... Parang ewan ko lang, parang natawa ako sa ganitong sitwasyon, sir. Ewan ko kung may nakaranas din ba ng ganito. Parang, pwedeng ko tuloy. Ako lang yung sigurong sobrang sinusa. Ewan ko. Mapaghinala, ganon. Oh. Eh, mararamdaman mo naman yun eh. Oh, ang ano ko po dito, concern ko ma'am sa'yo, yung pera. Pero sabi nga po nila, makikita naman po yun. Kaysa naman tumagal kayo, tuloy-tuloy pa rin yung suporta mo, padala mo sa kanya. Tapos, pagdating ng araw, maghiwalay pa rin kayong dalawa pag alam niyang wala na siyang pakikinabangan sa'yo. Pag dumating yung point na for good, uuwi ka na dito sa Pilipinas. Ang tanong po ba, may mga plano po siya sa pagsasama ninyo balang araw? Hindi, kasi inisip ko, sir. Ang plano ko kasi, nasabi ko, pagkatapos dito sa Middle East, Hong Kong ako. Tapos, iyon ang sinasabi niya. Sabi niya, okay lang naman kahit LDR tayong dalawa palagi. Yan ang sinasabi niya sa akin. Okay lang naman daw. Yan ang plano. Wala man siyang na-open sa akin tungkol sa mga ganyang bagay. Sa mga viewers natin, open po yung comment section. Maaari po kayo mag-iwan dyan ng mensahe ninyo. Positive lang ha. Advice ninyo dito kay Ma'am Mills, no? Oh, kung anong maipayo Sir po DJ, ninyo. okay lang. Ha? Sir DJ, okay lang. Sorry. So, okay lang, Sir DJ, kahit bash para at least ba... Hindi ka naman kilala, no? Mahimasmasan man lang ako. Yes, sir. Hindi ka naman nila nakita. Ibabasahin ko lang na, sir, kung hindi ka mabash, hindi ka matuto. Yes. Yung Dalawa nagbabash. yan eh. Dapat may bash, may good, may bad. Okay lang, kahit i-bash ako. Totoo naman eh. Totoo naman ginagawa ko eh. Katangahan eh. Malay mo may mga matutuwid na mga komento, advice para sa iyo. No, yung mga nakaranas, nakarelate. Gusto ko yan. Nakarelate sa sitwasyon mo ngayon. Basahin mo na lang po yung mga comment nila ha.
Yes po, Sige. Sir DJ. Palagi ako maingay nga ako sa comment section mo eh. Pero ako kahit na ano ka pala, no, may boyfriend, nanonood ka pa rin sa akin. Yes po, palagi. Ano na, ito kasi yung libangan, Sir DJ, kasi ayoko talagang street ako eh. Pag may boyfriend ako, talagang focus ako. May nagme-message sa akin, may mga tumatawag sa akin sa Messenger, may mga ibang lahi, ibang ayoko, sir. Kasi seryoso, parang kumbaga bakit ako mag-entertain sa Messenger na yung libangan ko nandoon lang sa mo, sa tuwing live ka. Totoo kaya yan. Natawa din ako sa reaction mo eh. Sige. Thank you, ma'am ha. Salamat sa time. Okay, sige, sir. Oh, Thank ingat. you so much, Bye-bye. sir. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW Radio. Jet FM 90.7. OFW TV Radio, powered by Gel FM 90.7. That was Miss Mills of Saudi, no? Sa mga nakarelate dyan sa kwento ni Ma'am Mills. Ano may papayo nyo sa kanya? We get 33 minutes after 2 na ng hapon, oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. Ay, aragay. Saka na may turn. Yung mga comment na ano to? Umupa ka ng PI para masundan ang galaw ng BF mo para ma-confirm kung tunay ang hinala at para magkaroon ka ng closure at peace of mind, sabi ni Kim. Ha? Ayun ma'am ha, may nag-advise sa'yo. Kukuha ka ng PI. Para susunod. Yung nga lang problema, kasi doon lang sila sa barracks. Pag may kukunin to magbabantay, na yun, private na yun kasi private property yung binabantayan nila. Baka yung taga Marites pa yung mahuli nila, edi sakit lalo ulo na. Marami na rin mga positive comment doon na i-komento kanina. So basahin po ninyo, ma'am ha. Good afternoon, Gina Buot, Irsel Mariporas, Paper de Ocampo. Sabi niya, DJ, 5 kinds po ang bayot. Transgender, yung mga nagpapalit ng mga body part. Transvestite, yung mga nagdadamit babae. Bisexual, pwede sa boy o girl, gay or men's only, forgot baklang kanto. Yung maingay sa kalsada, yung mga loud. Ito 3 lang yun. Madam Pambine, mayong hapon. Thank you nga po pala na. Basta may nakausap po ako dito dati na ano po yun no? 2018 yata, hindi ako magkamali. Nasa YouTube po yun, manager, nag-viral yun si Inday. Pag makita mo talaga, in-explain niya po kasi dito. In-explain niya po kasi kung ano yung pagkakaiba nila, doon sa ibang mga bakla. Sumasali po yan sa mga pageant, nakalimutan ko, parang abogado yata yun, no? In-explain niya po yun dito lahat. Sige, meron na po tayo, manager. May guest na po tayo sa Wanted Sweetheart. Ito na po sa line number 2, makakasama po natin si Me at saka si Willard.
Hindi sinasagot ng girl yung tawag po natin. Manager. Pero si Boy andyan, no? Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Standby. Ay, aragay! Saka na may turn! Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Alas 2:38 na, oras na po natin dito sa Pilipinas. Wala pa rin, manager? Dumating yung? Dumating yung ama niya. PM lang sa ating hotline +6396135601994. Gamit po ang Viber or iMao na application, no? Hanapin lang po ninyo kami para ma-send po ninyo yung inyong information, pangalan, edad sa kalugar, kung saan bansa po kayo ngayon o probinsya. Ayan. Ayan, yung mga advice nila sa'yo. Tumigil ka na, madam, no? Sa ginagawa mo. Kasi ginagawa ka lang daw na sugar mommy. Ay, aragay! Saka na may turn! Malapit na po talaga yung Pasko, no? So, anong plano nyo? Dapat planado na yung Pasko ninyo, ha? Kung kayo nasa abroad, uwi po kayo dito sa Pilipinas.
darating. Nais ko'y ikaw pa rin, ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating, walang ibang hinihiling. Pangarap ko'y ikaw pa rin, kung ito'y panaginip ay ayaw ko nang magising. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin, kahit na hindi Pasko, giliw, ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin, ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating, pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. Sa Paskong darating, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. Wow. We got exactly 46 minutes after 2 na ng hapon, Philippine Standard Time. Hello to you. Maraming salamat kay Ridge Gavcha. Thank you so much. Merry Christmas. Ay, aragay. Saka na may turn.
Sige, dahil nga po linggo, no? Wednesday, no? May gusto naman mag-share ng love lines niya. Ano pong line to? PM lang po sa ating hotline +6396135601994. Sa mga gusto pong sumali, no? Sa mga naghahanap ng sweetheart dyan, Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. i-PM nyo lang po pangalan ninyo, idado sa lugar kung saang bansa o probinsya po kayo ngayon. We got 48 minutes after 2 ng hapon. Ito na po, no? Sa linya, line number 2, no? Okay lang po ba magpapakita kayo, ma'am, o hindi? Hello po. Huwag na po, paki-hide na lang po. Okay, sige, no? Pakibaba nga po ng mic mo, ma'am. Mukhang hindi klaro ang boses. Yung mic mo. Ay, nawala. Okay, tinatawagan ko po ulit. Ibaba niyo po konti yung mic, ma'am. Huwag niyo po ituon sa bibig kasi over mode. Saan po kayo ngayon? Saudi po. Nasa Saudi. Okay. Sige po, ma'am, ilapit na lang po sa bibig kasi masyado pong mahina. Mahina ba? Yan. Okay. Sige. Ano po itatawag ko sa iyo? Ano po? Ano pong pangalan mo? Pretty. Okay. Si Madam Pretty gustong mag-share ng love lines. Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Pretty yung pangalan, ha? Nakikita ba ako, DJ? Ay, hindi po. Ako lang po yung nakikita nila. Wag ka pong, Salamat po. wag ka matakot. Oo. Bagay na bagay sa iyo yung pangalan mo, ha? Saan po kayo ngayon, ma'am? Saudi po. Ilang taon si Madam Pretty? 47. Wow. Okay. Hindi halata. Kaya masabi ko talagang pretty ka. Kala ko mga 24, Chichi ha? naman, oh. Matanda na. Hindi nga po halata. Kala ko kanina mga 24 pa lang, eh. Asus? Okay. So, ano po yung may paglingkod namin sa iyo ngayong hapon? Digital Love Kasi Lines. DJ. Love Lines. About love life. Kasi? May ano kasi, first, nung June pa po yun. Pero, lately ko lang siya. Wala po kayo, ma'am. Bumalik po kayo doon sa pwesto mo kanina. Digital Love Lines. Love Lines. Nawawala po yung signal ninyo, ma'am. Bumalik po kayo doon sa pwesto mo po kanina nung una kong tawag. Pagtawag ko mismo kanina. Balik, hindi mo ako narinig. Balik. Sabi ko po, bumalik ka muna doon sa pwesto. Balik. Yun, bumalik. Nawala yung signal niya, manager. Likot-likot kasi. Okay, sige, tawagan po natin ulit, ha. Ano po pangalan nun? Si Pretty. Okay. Digital Love Lines. Love Lines. Wala na. Si Ugly na lang yung nakikita ko dito. Wala na. Okay, sige.
Subukan mong umalis pa dyan mamaya. Alis ka pa dyan, ipakdulon kita kang lollipop ko. Huwag kang umalis kasi nawala yung signal. Naputol tuloy yung pag-uusap. Okay, sige. Sabi niyo po kanina may boyfriend ka, tapos? LDR, hindi pa naman kami nagkikita. Oh, Kasi nirito lang po yun sa akin. nirito. Ano po yun? Yung pinasa yung Facebook mo, binigay doon sa lalaki, tapos pini-im ka, ganun? Nawawala ka na. Nawala yung signal! Pakagat kita mamaya sa aso ko. Nawala. DJ, okay po ba ang signal ko? Hindi. Hindi okay. Lumalik po kayo doon kanina. Nung una naman okay yung signal mo eh. Dito yun. Andyan ba? Ay hala, parang nag-iba. Hindi ito hagdat. Sige. Ano na lang, audio call na lang tayo ha. At tawagan kita ulit. Iba pa rin kasi kung video call eh. Pero mas gusto nilang magtago. Ayaw nila magpakita sa inyo. Oo. Para at least, no? Kahit i-bash man ninyo ng i-bash yan, hindi naman ninyo na alam na siya yun. Hindi nyo nakikita yung mukha eh. Okay. Pakiulit nga po, ma'am. Nagkaroon po kayo ng... Okay na? Okay na. Audio call lang tayo, ha? Opo. Sige. Kwento, magmimerienda ako. Kasi ganito yan, DJ. Yung parang pinakilala lang sa akin yon. Tapos, sabi, i-add ko raw sa Facebook. Tapos, in-add ko nga at nag-chat-chat na kami. Bali, ikaw po talaga yung nag-add dun sa lalaki, ha? Opo, kasi sabi ng kaibigan ko, i-add ko daw. Tapos yun, in-add ko siya. Tapos, siya naman unang nag-message, hindi ako nag-message una. Tapos, siyempre mga, May yata yun, May ko siya in-add. Tapos, nag-chat-chat kami ng 1 month. After noon, June, sinagot ko na po siya. Tapos, napakabilis ng pangyayari. 2 weeks lang, DJ. Nagdaing na siya sa akin ng tablet ng anak niya. Iwan ko ba bakit pag nakausap ko siya, DJ, sa cam, parang na-hypnotize ako. Yung parang ang bilis ko sabi na oo, yung ganun. Tapos yun, nung sabi ko, sige, magpapadala ako ng pambili ng tablet. 12,000 po yun. Magkano? 12,000. Tapos yun. Anong year? Nitong June lang. Nitong June lang. June lang po, opo. Okay. Ano Tapos po yun? pagkatapos noon, pinadala ko po yung 12,000. Tapos hininya naman sa akin, sabi niya, nakuha ko na ang tablet. Sabi ko, sige, bigay mo sa anak ko. Yun lang sabi ko. Tapos, parang yung usapan namin, DJ, yung parang parang, aywan ko ba, siguro tanga nga lang talaga ako. Sabi ko, pag gabi, DJ, doon ako nagtataka, ba't hindi ko siya pwedeng tawagan? Sa araw lang. Pag-araw lang dito sa Pilipinas. Opo, pag-araw lang kami nag-uusap. Tapos pag-gabi, sabi ko, tumatawag ako, sabi niya, huwag daw ako tumawag kasi dikit-dikit daw yung bahay, marinig ng kapitbahay. Tapos naisip ko, may headset naman, hindi naman siya magsisigaw doon kung mag-uusap kami. At saka gusto ko lang naman siya makita. Tapos? Tapos yun, hindi ko na rin din siya pinilit kasi hindi niya naman sinasagot yung mga tawag niya.
Mga tawag mo. Pagkatapos, opo, hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Tapos pagka, nag-uusap kami, parang ewan ko ba bakit puro problema na lang yung ginadaing niya sa akin. Tapos? Tapos sabi ko, ang dami mo namang problema, wala bang para sa atin? Sabi kong gano'n, mag-usap naman tayo ng para sa atin. Sabi kong gano'n. Tapos, after ng July, August, para hihiwalayan ko na siya, DJ. Kasi, yun nga, puro na lang problema yung Ano namang problema? Yung dinadaing niya sa akin. After po nung tablet na yon, solved na, di ba? Ano na namang problema ang gusto niya? Solve na po. Tapos yung sabi niya, kailangan niya daw, kasi po siya, hindi po ako magbabanggit ng lugar, DJ. Baka mapanood niya to. Siyempre maano niya. Love lines. Nagra-rides po kasi yun siya, DJ. Tapos natanggal siya sa trabaho. So wala po siyang hanap buhay. Joyrides lang po minsan marami. Okay. Riders po yung po. Okay lang po yan. Saan po ba siya? Teka lang ha. Para maklaruhan po tayo. Nirito po ito sa'yo ng kaibigan mo. Yung kaibigan mo po ba, kilala niya po itong lalaki? Opo, kasi cook niya po to sa bar eh. Cook niya po ito sa bar. Cook ng? Magaling po sa bar po niya. Bali yung friend mo may bar. Opo. Tapos cook niya itong lalaki. Opo. Now, Mabait naman daw. Nabait naman. Okay. Opo. Tapos hindi ko lang yun sa kanya sinabi na ganun ang nangyayari. Kasi naano po ako, kasi parang inaano ko pa lang. Pero lately po, DJ, noong mga August, gusto ko na siyang hiwalayan. Kaso nagkasakit po siya. Sabi niya, naglaslas po siya, DJ. Naglaslas ng ng ugat, Anong nilaslas? Naglaslas po ng pulso. Sure ba? Nag-attempt ka na hiwalayan mo siya last July. Nag-attempt po siya, opo. Tapos yun, hindi ko na lang tinuloy. Sabi ko, hindi na kita iwan. Sabi kong ganun. Ang totoo, naglaslas po ba talaga? Pinakita niya naman po sa akin. Na? Sininya po sa akin. Na ano? Yung nilaslas at saka na disgrasya raw po siya sa motor kasi nawala po raw siya sa sarili. Nung nagmi-message ako sa kanya, opo. May sinin naman po yung kaibigan niya. Ewan ko kung totoo, pero kamay lang man yun. Ewan ko kung kaninong kamay yun. Nakakatuwa. Yung parang ngayon ko lang na-realize nung marami pa DJ nangyari eh. Nung na-disgrasya sa motor, dinala siya sa ospital, pinakita niya, dinala daw po, tapos wala namang, yung picture lang naman ng hospital ang sinin sa akin. Picture lang. Opo, tapos sabi ko, nag-message din ako, sabi ko, pagaling ka dyan, sabi ko ganun. Tapos, hindi naman ako noon, DJ, nagbigay ng pera. Bala siya. Tapos, nung nagkasakit po siya, DJ, after noon. 1 month po siyang hindi nakatrabaho. Anong sakit? Hindi nakaride. So, wala po siyang, daw po, yung gastro, marami daw po. Pero sininya rin sa akin yung mga resita. Pinadalan ko naman po, DJ, ng 15K pang general check-up. 15K pang general check-up? Opo. Kasi gastro? Kailangan daw. Opo. Dami raw komplikasyon. 15,000? Opo. Saan po ba employed ito, ma'am? Sa malaking yung nagde-deliver, ganyan? Yung angkas-angkas? Hindi. Po yan,
parang Self-employed? sarili Ay, nilang ano yan, pero yung nagbo-booking ba, DJ, may binubuking sila, para may company din yan sila, mga riders. palakpakan kita. DJ okay. naman eh. Lumalakpak na nga eh. Okay. Bahala Dahil, kayo. dahil naglaslas siya, nadisgrasya sa motor, tapos nagkasakit. O pagkatapos nung magkasakit, pinadala mo ng 15,000 Pinagamot pang ko siya. general check-up. Opo, pampagamot niya. Opo. Tapos, Tapos noon, pagka after 1 month, DJ, nagaling na po siya. Di nakapagtrabaho na ulit siya. Oh. Tapos nagdaing naman po siya ng ilang 5 months na raw hindi nabayaran yung motor niya. Di sana hinatak yun. Tapos sabi ko, last payment na lang po yun, sayang naman. Tapos sabi ko, sige, padalang kita ulit ng 15,000. Kung ganun, yung pinadalan ko ulit, DJ. Tapos, lately, noong nakaraang buwan, sinabihan niya ako na sabi niya, ako lang daw talaga yung ano niya, pero bakit ganun? Umuwi siya sa kanila, hindi man lang siya tumatawag. 4 days, hindi siya tumatawag. Parang may tinatago. Anong parang? May tinatago talaga. Sabi ko sa kaibigan na nagrito sa akin, hiwalayan ko na lang ito, parang wala naman, parang pira lang ang gusto niya. Anong sabi ng friend mo? Sabi ng kaibigan ko, hindi ko naman alam, ate, na ganyan pala siya. Sabi ko, wala eh. Tama niya lang ako bula-bula. Ako namang si Tanga, bibigay din. Siyempre, mabait naman sa pagkausap. Kasi sabi ng kaibigan ko, kunin mo yung pera na naibigay mo. Sabi ko, ano namang ibabayad niya sa akin? Sabi ko, ganun. Wala naman trabaho yun. Tsaka ano po kasi, ikaw yung kusang ginawa niya yung diskarte para ikaw lumabas na ikaw yung kusang nagbigay. Hindi naman nang hiniram sa'yo, di ba? Hindi po. Oo. Wala kang habol dun. Kaso yun nga, DJ. Ano lang po ako, isinare ko lang po ito para baka mangyari po sa kapwa ko babae yung ganitong modus. Mga lalaki, alam nyo na. First time ko talagang nangyari ito sa akin. Never akong nagbibitaw ng pera sa lalaki. May estilo siya sa Aguro. Anong ginawa niya? Anong style niya para mapaniwala ka, para makuha niya yung loob mo? Anong estilo niya? Ano po, yung parang kaawa-awa yung mukha niya. Pagkausap mo siya, parang madali kang maawa sa kanya, DJ. Ganun. Hindi naman siya nangihingi. Kumbaga nagkikwento lang siya, di ba? Siyempre ako may parang na-attach ako agad sa kanya. Ang hirap. Kaya sabi ko, gusto kong i-share para yung iba rin. Siyempre, pagdating sa love, alam mo na bulag minsan yung Okay. Nasa din po. Ano po ba yung pagkikilala mo sa kanya? Ano po yung pakilala niya sa'yo? Sino siya? May asawa ba siya? Ilan po anak? Ano po, hiwalay po siya. Hiwalay siya sa asawa ng na raw po 5 years. Tapos may isa siyang anak, kita niya naman yung anak niya. May nakarelasyon daw siya, tapos iniwan din daw siya. Tapos sinabihan ko nga siya, DJ, baka ito ang way ng pag-ano mo ng mga nagiging karelasyon mo, kaya ka iniiwan.
baka pinipirahan mo lang sila. Ginanon ko siya, DJ, nung nakipaghiwalay na ako sa kanya. Tapos sabi ko, tawagan mo ako para mag-usap ba kami, DJ, para may closure kaming dalawa. Hindi niya na rin ako, hindi rin ako niya binablock, hindi niya rin ako, basta hindi niya lang ako kinakausap, DJ. Kasi tapos na yung, tapos na yung bayarin niya lahat. Wala na siyang babayaran. Kaya po ako, DJ, nang iwan ko siya kasi po na mag-business kami eh. Baka makabigay naman ako ng malaking pera. Mawaldas lang. Kaya kahit mahal ko pa siya, iwan ko na lang. Kasi hindi naman kasa time kulang naman siya. Yan ang lagi namin pinag-aawayan, yung oras. Yun na nga lang hihingi ko, hindi pa mabigay. Ipag sa LDR, yun naman ang mahalaga, yung oras, yung time at saka yung pag-update niya, wala naman. Wala ko ba? Buti na lang, 4 months lang kami. Buti na lang kamo, 4 months ka lang niyang inano. Nilok. Tinirahan. Magkano po lahat na dali sa'yo? Almost 53K, DJ. 53K. Opo. 5 months yang hindi nahulugan ang motor. Kaya pinadala mo ng 15,000. Sa 5 months na yun, di ba, paano ba sa mga motor? Di ba na dapat na ano na yun, na nahatak na yan sa 1-2 buwan? Kasi 3 months, DJ, tapos may 2 buwan pa dapat na babayaran. Sabi ko, magkano ba para mapulipid? Sabi niya, 5 months. So, ipulipid ko na. Oo. So, ikaw nag-offer? Opo. Ayun. Naawa naman ako sa kanya. Ohoy. Pero last na ito, DJ, hindi na ako magpaloko. We. Promise. Kagatin ko yung ilong mo eh. Masyadong malambot yung ilong mo eh. Kaya sa mga babae na malambot ang ilong, patigasin nyo na. Patigasin ang ilong, tapos palambutin ang iwi. Ano, napatawa mo rin ako, DJ. Ilang Pero logi, day. yung pinag-isipan. Pero logi ha, kasi hindi pa kayo nagkita, wala pang nangyari. Wala pa po, wala pang Be. Wala po. Yun Kasi lang. pag tumatawag siya sa labas po siya eh. Oo, sa labas siya. Tapos pag sa bahay na siya, andun yung asawa, hindi sinasagot. Ganun. Pwede. Hindi daw pwede. Pero, di ba, cooker po ito ng kaibigan mo sa resto niya? Opo. Aha. Opo. So, pagkakilala naman talaga ng kaibigan mo na yun yung tauhan niya na ito na hiwalay. Hiwalay. Tapos, Wala daw talaga, walang relasyon. tapos po, bakit umalis po doon sa trabaho niya bilang cook? Nagmumotor na lang siya? Nagsara na po kasi, nagsara yung Hindi, Ah, usually, kahit may trabaho naman po siya doon. nagra-rides pa rin. Nagra-rides po siya. Opo. Malakas naman po siya kumita. Masipag naman po siya. Ang sabi niya sa akin, kaya daw wala daw siyang time sa akin. Kasi naghahanap buhay daw siya para sa amin. Okay. Sabi ko, sa atin? Sabi ko ganun. Sabi niya, oo, kasi kasama ka na doon sa mga pangarap ko, sabi niya. Sarap pakinggan. Ay, magaling siya. Kaya na ano ka? Magaling po. Tapos sabi niya, ikaw lang ang buhay ko at ang anak ko. Ikaw po ba? May asawa po kayo dati? May anak? May asawa po ako pero naghiwalay po kami 2 years pa lang po ako sa Hong Kong dati. Aha. O sa anak mo, ilan po yung Tapos, anak mo? 2 po, malalaki na. Oh. DJ, may 3 apo na rin po ako. Kaya pala hindi na isinama ng gunggong na to yung mga anak mo kasi malaki na. Kasama niya sa pangarap niya, ikaw, at saka yung anak niya. Pero yung mga anak mo, hindi. Opo. Hindi nga.
Ano nga po yung naghihingi nga po yung anak ko ng pamasahe kasi wala siyang pamasahe mag-duty, hindi niya nga lang po binigyan. Sabi niya sunduin ko na lang, sabi niya gano'n. Ay, yung, bali magkalapit. Sundo niya na lang daw. Yung anak mo pala, malapit sa kanya. Kilala ng anak mo. Opo, kasi kilala po, kilala. Meaning, kung umuwi po Kilala. kayo dito sa Pilipinas, may posibilidad na magkita kayong dalawa. May posibilidad po. Te! pero ayaw ko na makipagkita, DJ. Aha. Pero kilala mo po ba talaga ito? Hindi. Isang lugar lang kayo? Hindi ko nga nakikita yan. Hindi po, malayo po. Malayo kami sa kanila. Pero yung tinatrabahoan ng anak ko, isang city lang po sila. Ah, okay. Oh, ayaw ko nang umibig. Oo, ayaw umibig. First time ko kasi nangyari ito, DJ. May ganun pala na, ewan ko, hindi ko rin ba malubos maisip sa sarili ko bakit ang bilis kong Fall. Matiwala. Kanya, Oo. at saka ang bilis kong mag-oo. Ang bilis kong maawa sa kanya. Sa susunod, First time talaga. pag-aralan nyo paano tumanggi, no? Mahirap man, lalo po't alam mong lalo po't alam ninyo na deserve naman siya, pero may mas priority ka eh. No? May nanghingi ng tulong sa iyo, kailangan mo rin tanggihan minsan para maging matuto rin sila. Kasi una bago mo lang yung nakilala, buhay na yan ang makilala mo. Diba? Wala ka pa sa buhay niya, buhay na yan, nakakain na yan. Imagine that lagi na lang problema niya, dinadaing niya sa'yo. Problema niyong dalawa. Para sa inyo, hindi niya ino-open. Paano naman yung problema mo? Problema mo sa mga anak mo, apo mo. Kaya nga, DJ. Pero di ka namin masabihan ng kasi nangyari na. Pagkatapos, at least natauhan ka. Oh. Umibig ka lang din naman eh. Para sa ibang babae na aware din na baka may ganyan din na sistema. Marami. Para Oo, marami din. At saka kung nanonood, di ka po ba sumali dito sa Wanted Sweetheart? Di ka pa naka-join? Hindi po. Okay. Ayaw ko po. Oo. Naman, siyempre, may boyfriend ka, pero ngayon wala na. Liligaw. Bakantiha muna, day. Oh, kasi kung nanonood ka sa akin dito, pag may money involved na talaga sa sa relasyon ninyo, hindi totoo yan. Biro lang yan. Sige, DJ. Pira-pira lang yan. Yun nga po. Pero siguro kasalanan ko naman talaga. Kaya ang bilis ko naniwala. Bilis ko. Pero sabihin natin maganda ka. Maganda ka. Oh. Oh, ilang taon ka na nga po ulit? Salamat, 47 DJ. Oh, 47. Hindi lang halata nga. Akala ko nga po wala ka pang 30. Tanda na po. Senior citizen na. Hindi, at saka wala ka na pong ibang iniintindi. Oh. Wala na. Malalaki na mga anak mo, may mga apo ka na. Kaya, yung ano ko ngayon, ang goal ko na lang, mag-focus ako sa sarili ko, mag-ipon para sa future ko, para pag for good. Tama. Citizen na. Ayaw ko na mag-love life, DJ. Hindi mo masabi Tsaka kailangan mo rin mag-love life Alam mo Oo kung sa... naman, kung may darating na seryoso, why not? Diba? Kasi kung tamang tao lang din naman ang dumating sa buhay mo, haba at haba pa yung buhay mo. Pero kung maling tao ang dumating sa buhay mo, iksi at iksi yan, baka mapaaga ka pa madido. Kaya maging wais, no? Tapos pumili ng maayos para masaya, no? Mahaba pa yung buhay mo. At least lesson learn para sa iyo. Po, DJ. Salamat po. Sige.
So yun lang po siguro May mga comment naman para sa iyo diyan. Andyan sa comment section. Oo. Sige Basahin. po, DJ, basahin ko mamaya. Bala, ibas nila ako. Oh, hindi ka naman nakita no? Hindi ka naman Hindi naman nakita. nila ako nakita. Oo. Salamat, DJ. at Thank you sa so mga much sa followers. time na. Good afternoon. Okay, sige. Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Umibig lang naman. Oh, at saka mapagbigay. Malambot ang ilong eh. Kaya matuto po kayong magpatigas ng ilong ninyo. Digital Love Lines. Love Lines. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW TV Radio. Remote. Job FM 90.7. Grabe ha, general check-up, 15,000. Daig niya pa yung nagpa-CT scan buong katawan eh. Hindi kapable na sa pera, hindi ibig sabihin walang budget. Pag gano'n naman kasi marami kang pwede lapitan, no. 15,000? Gusto niyo sa private? Ay, aragay. Saka na may girl. At least natauhan, di ba? Ganun talaga eh. It takes months, taon nga yung iba, no? Na nabubulag bago matauhan. Oh. At least natauhan. 19 minutes after 3 na ng hapon, oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. Wala po tayong naging guest ngayong hapon sa Wanted Sweetheart. Dahil nga po Wednesday, pinagbigyan natin yung mga nag-share ng love lines. At least may makukuha tayong mga lesson sa mga kwento nila. Sige po, hanggang dito na lamang po muna ang Wanted Sweetheart / Digital Love Lines ngayon pong hapon ng Wednesday, November 20, 2024. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Digital Love Lines. Love Lines. Sa mga viewers natin, subscribers, mga supporters na, maraming salamat sa inyo. Okay, hanggang mamayang gabi, no? Medyo okay na ako. Kailangan lang talaga ng mahabang tulog. Yung tipong gusto mong bumangon pero nakapikit yung mata mo. Oh, kahit naliligo ka, feeling mo parang gusto mo pa rin matulog. Kita-kits na lang po tayo mamayang gabi, no, God will. Sa inyo pong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa natin mga Pinoy na nasa abroad po ngayon. Thank you. Maraming salamat. Keep safe tayong lahat and God bless us all. Magandang hapon, Pilipinas! OFW TV Radio. Powered by Job FM 90.7. Digital Love Lines. Love Lines. Gawin mong masaya
masaya ang problema mo. Bawal na kasi mangot. Dapat smile ka lang. Dito sa Digital Love Lines. Digital Love Lines. Maaari kang tumawag. Hanapin lamang sa inyong mga Imo Messenger 0921-2400-625 or OFW Emotion TV Radio. Tumawag ka at i-share ang iyong love lines. At tumawa dito lamang sa Digital Broadcasting Services. Live at youtube.com. Live tuwing hapon, oras sa Pilipinas, 1:00